God knows how much is enough. Ang atin pong pag-aaral ay nasa Isaiah 28 verses 23 to 29. Marami po sa atin ay mayroong mga daladalang mga katanungan, bagaman hindi po natin ito ipinahahayag o sinasabi. Pero ang mga katanungang ito ay nariyan lang sa ating mga isipan. Ang mga tanong na ito ay katulad halimbawa ng, why is this happening to me? O bakit ba nangyayari sa akin ang mga bagay na ito? O di man po kaya ay, hanggang kailan kaya magtatapos ang paghihirap ko? O di po kaya ay, ano bang nagawa ko para mangyari sa akin ito? Did I do something to deserve this? Alam niyo po mga kaibigan at mga kapatid, the Bible doesn't ignore these questions. Kaya nga po dito sa Isaiah, ang Panginoon ay nagsasalita. Hindi po sa pamamagitan ng malakas na kulog o kidlat o hindi po sa pamamagitan ng kanyang pag-uutos or commands, but through the quiet picture of a farmer working in his field. And base po sa talatang ito, ay 5 bagay lamang po ang nais kong pansinin natin. Unang-una na po, God first asked us to listen, not to explain. Po, kaya nga po ang tanong, God speaks. Are you listening? Dito po sa verse 23, ang sabi po, listen and hear my voice. Pay attention and hear what I say. Alam niyo po mga kaibigan at mga kapatid, ay marami sa atin hindi na po nakikinig sa tinig ng Panginoon. Kung tayo may nakikinig, pasok dito, labas sa kabila. Kaya nga po ay pay attention. Ibig sabihin po diyan, intentional na pakikinig at pakikinggan kung anong sinasabi ng Panginoon. Remember, God does not begin by explaining suffering, but He begins by being present and inviting us to listen. Alam niyo po, doon sa may mga karamdaman, God o healing often starts not with answers, but with presence, by God's presence. If you are going through depression, hindi po yan magkakaroon ng kagalingan maliban kung ang presensya ng Panginoon ay naririyan. God does not shout over pain. He speaks gently into it. Kaya nga po, if you feel confused, numbed, or overwhelmed, that does not mean God is absent. Sometimes, minsan, listening is all God's asks. Minsan yun lang po ang gusto ng Panginoon sa atin, makinig tayo. Bakit po? Because breathing, being still, surviving today. Kailangan lang ng Panginoon na tayo makinig. So God first us to listen, not to explain. Pangalawa, ang sabi po, God does not keep breaking what He plans to heal. Kaya nga po dito sa verses 24 to 25, ang sabi po, when a farmer plows for planting, does he plow continually? Pagka magsasaka po ba ay nagtatanim, ano po ba, araw at gabi o tuloy-tuloy lang po siyang tawag dito, binubungkal ang lupa? Ano po, inaararo ang lupa? No. Does he keep on breaking up and working the soil? When he has leveled the surface, does he not sow caraway and scatter cumin? Does he not plant wheat in its place, barley in its plat, and spell it in its field? So, di ba? Kaya nga po sinasabi dito, does the farmer keep plowing forever? Hindi naman po pwedeng magsasaka ay mag-aararo na lang mag-aararo. So, the answer is no. Kaya nga po, a farmer plows only as long as necessary, never endlessly. Ang ibig sabihin po niyan, ay ang farmer, ang atin pong nararanasan, kung tayo man ay nakakaranas ng parang inaararo at binubungkal ang ating buhay, ibig sabihin po niyan, kung ikaw ay may karamdaman, illness is not endless punishment. Or kung ikaw man ay, kaibigan, ay nakakulong, incarceration is not the end of your story. Kung ikaw man ay nakakaranas ng kabiguan, grief is not a sign that God is cruel.
Kaya nga po, God does not break people for sport. Hindi po ipinahintulot ng Panginoon o hindi po ginagawa ng Panginoon tayo makaranas lamang ng parang binubungkal o nililiglig ng walang tawag dito, walang purpose. When there is pressure, it is never pointless. Tandaan po natin yan. Ang sabi nga po ng Psalm 66:10, "For you, O God, have tested us. You have refined us." As a silver is refined. Kaya nga po mga kaibigan at mga kapatid, hindi sa lahat ng panahon ay laging binubungkal ng Panginoon ang ating mga buhay. Kundi nagtatanim po siya, katulad nga po ng magsasaka, nagtatanim at nag-aantay ng pag-aani. Pangatlo, God uses different measures for different people. Dito po sa 26:27 sabi, His God instructs him and teaches him the right way. Caraway is not threshed with a sledge, nor is the wheel of a cart rolled over camel. Caraway is beaten out with a rod and camel with a stick. So binabanggit po dito yung mga pag-aani. Kung halimbawa, pagka nag-aani, different crops requires different tools. Kung halimbawa, malambot po yung binhi o soft seeds, so kailangan po gentle treatment. Kung hard grains naman, heavier instruments ang kailangan dyan. So kaya nga po, a farmer who uses the same force on everything destroys the harvest. So ganyan din po ang ating Panginoon. God knows what you can bear, and what would crush you, what must be removed, and what must be protected. So in 1 Corinthians 10:13, sabi nga po, God is faithful who will not allow you to be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Diba, mga kaibigan at mga kapatid? Kaya nga po, kung kayo may karamdaman, God knows your physical and emotional limits. Kung kayo po ay nabibilanggo sa anumang uri ng bilangguan, maging ito man ay literal or spiritual or emotional, God distinguishes between you and who you are and what you've done. Ibig sabihin, hindi tinitingnan ng Panginoon ang iyong nagawa. Ang mahalaga sa Kanya ay ikaw. Kaya nga po, kung ikaw naman ay nagdadalamhati, God knows grief is not weakness. It is love with nowhere to go. Number 4, God does not crush what He intends to save. In 28:28, grain must be ground to make bread, so no one does not go on threshing it forever. The wheels of a threshing cart may be rolled over it, but one does not use horses to grind again. So sinasabi po dito, kung paanong inihihiwalay yung mga dayami sa mga trigo or sa palay, ay ganun din po ang nangyayari sa atin. At kung ito po ay napatuyo na yung palay, yung trigo, tapos ito po ay kailangan mo lutuin, kailangan mo pong i-grind, pagkatapos tatahipan. Pero hindi po ibig sabihin pagkatapos ng tahipan o nahiwalay na yung palay, ay ay i-grind ulit. Hindi po gano'n yon. Ibig sabihin, pagkatapos na mag-grind na at matahipan at meron ng bigas, yan ay ihihiwalay na. So, threshing separates grain from what doesn't belong to it, but it's temporary. So ano pong sinasabi dito sa atin, kaibigan at mga kapatid? God may remove things we relied on. May mga bagay po na maaring aalisin ng Panginoon sa atin sapagkat doon tayo nagtitiwala. But He never removes our worth. Hindi niya inaalis kung gaano tayo kahalaga para sa Kanyang paningin. He never destroys what He plans to redeem. Kaya nga ikaw, kaibigan, kung ikaw man ay nakakaranas ng parang ikaw ay nililiglig, ang ibig sabihin na po niyan, inihiwalay ng Panginoon yung mga bagay na hindi nararapat sa kanyang mga anak. He never destroys what He plans to redeem. Dinadaan lang tayo sa sa pagsubok upang mahiwalay o ma-refine ang ating mga likas. Sabi nga po sa Lamentations 3:31-32, for the Lord will not cast off forever, though He causes grief, yet He will show compassion. And
Last, mga kaibigan, mga kapatid, when we don't understand, we rest in God who He is. 29, all this also comes from the Lord Almighty, whose plan is wonderful, whose wisdom is magnificent. God's wisdom is higher than our understanding. God's wisdom is gentler than our fears. God's wisdom is stronger than our pain. Kaya nga po ang sabi ng Romans 8:28, in all things, God works together for good of those who loves Him. Tama? Kaya nga po, the big idea here is that God knows what He is doing, even when we don't. And He knows when enough is enough. Kaya nga po, I would like to remind you, you are not forgotten.